Hello, I am Father Ralphie Inchon, Parish Priest of Our Lady of the Pilar Parish, Santa Maria, Pangasinan. We begin our reflection in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kayo pong mga parishioners ng Santa Maria, at kahit sino na pong nanonood o nakikinig, I believe in you. And I believe that God has great plans for you. You are born to be great, to live an amazing life. But Satan wants to destroy that. He plants the seeds of fear in your heart. Huwag kang matakot, kaibigan. Be the best version of yourself. The DNA of the Creator is in your blood. The fingerprints of Almighty God are in you. You have the power to create an amazing future. Amen. Sa ating ebanghelyo ngayon, John chapter 14 verse 12, sinasabi ng Panginoong Hesus na tayong mga mananampalataya ay makakagawa ng mga bagay na mas dakila pa kaysa mga gawa niya. Ibig sabihin ba niyan tayo ay mas makapangyarihan kaysa Kanya? Maalala natin noong 1966, sinabi ng mga Beatles, we are more popular than Jesus. Yun bang ibig sabihin? Ang kasagutan dyan ay nasa first reading at second reading. Ayon sa unang pagbasa sa Acts chapter 6, ang mga apostol ay pumili ng mga disipulo o ng mga diakono na magbabahagi ng pagkain sa mga nangangailangan. Ipinagpatuloy ng simbahan ang misyon ng Panginoong Hesukristo, ang pagpapalaganap ng kabutihan sa mas maraming mga tao. At sa pangalawang pagbasa sa 1 Peter chapter 2, ang simbahan ay isang espiritual na templo. Tayo ay a chosen race, a royal priesthood, a people set apart. Tayo ay pinili ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan upang ipagpatuloy ang misyon ng kaharian ng Diyos. Tayo ngayon ay isang malaking impluensya sa kasaysayan at kultura ng daigdig. At sa pamamagitan ng mga sakramento, tayo patuloy na naghahatid ng mabuting balita at espiritual na pagbabago at kaligtasan sa mas nakakaraming mga tao. At sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay paparoon sa Ama upang ihanda ang isang tahanan para sa ating lahat, at siya ay babalik sa atin upang tayo'y isama niya at magpakailanman tayo ay makakapiling na niya. Ito ay simbolismo. It is a marriage imagery. Sa kultura ng mga Hudyo, ang isang nobyo ay babalik muna sa kanyang ama at kukunin niya ang kanyang mana. At pagkatapos nun, siya ay magtatayo ng isang bahay o tahanan para sa kanya at sa kanyang asawa at sa kanilang mga magiging mga anak. Ito ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa unang bahagi ng ating ebanghelyo. Siya ay maghahanda ng tahanan para sa ating lahat. Ang simbahan, ang nobya ni Kristo. Church is the bride of Christ. At sino ang mga anak niya? Tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya. At paano naman tayo nagiging anak? Paano tayo isinisilang? Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. At paano naman tayo pinapakain at pinapalakas? Sa pamamagitan ng sakramento ng buhay o ang Eucharistia. At paano naman nagkakaroon ng binyag at Eucharistia? Sa pamamagitan ng isa pang sakramento, ang sakramento ng orden o pagpapari. Iyan po ang katekesis sa ating ebanghelyo ngayon. Kapatid, ang simbahan bilang nobya ni Kristo, the bride of Christ, ipinagpapatuloy niya ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig. Siya ang representative ni Kristo sa lupa. At tayong lahat bilang mga anak ng simbahan, tayo rin ay instrumento ng Panginoong Hesus. Merong sinabi si Saint Teresa of Avila tungkol dyan. Sabi niya, si Kristo wala ng katawan, kundi yung katawan mo.
wala na siyang mga kamay kung hindi yung mga kamay mo. Wala na siyang mga mata kung hindi yung mga mata mo. Wala na siyang bibig kundi ang mga bibig mo. So kapatid, God works through us. The power of Christ is in us. Kaya sinasabi ng Panginoong Yesus sa ating ebanghelyo, have faith in me. Trust in me. Huwag kayong matakot. Do not let your hearts be troubled. Ang takot ay hadlang sa ating misyon. Kung pinagharian lang ng takot ang mga disipulo noon, wala sanang simbahan. Ngayong panahong ito, napakarami nating mga kinatatakutan, alalahanin, kung minsan tayo ay nagpapakontrol na sa takot. At halos wala na tayong magawa, hindi na tayo makalabas, hindi na tayo makapahayag ng ebanghelyo dahil sa takot. Kaibigan, alam mo ba kung ilang beses nabanggit sa Biblia ang mga katagang, do not be afraid, huwag kang matakot, huwag mag-alala. May mga nagsasabi 300 times, meron ding 600 times, ang dami ano? Ibig sabihin talagang dinidiinan ni Lord yan. He emphasizes this, do not be afraid, trust me, magtiwala ka sa akin. Kaibigan, ang taong tunay na nananampalataya kay Kristo ay matapang, malakas ang loob, hindi duwag, hindi natitinag, hindi takot maski sa kamatayan. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoong Yesus sa ating ebanghelyo ngayon na siya'y naghanda ng mga titirhan natin, mga silid natin sa tahanan ng Ama sa langit. Sigurado na tayo doon. Tagaroon tayo. Kaya nga dapat naho-homesick tayo sa langit. Tagaroon tayo eh. Para yung mga kagaya ng mga nasa abroad na kamag-anak natin, naho-homesick sila. Kasi nandito ang tahanan nila, nandito ang pamilya nila. Kaya ganun din sana tayo. Ang delikado kapag ang isang tao hindi na naho-homesick, mas hiyang na dito sa lupa at ayaw na niya sa langit. Kapatid, tayong lahat nakaprograma ang buhay natin. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may misyon, ikaw at ako. Meron tayong papel na dapat gampanan sa daigdig na ito. At kapag tapos na, edi pass your paper, goodbye, got to go, see you later. No, hindi masama ang loob ko. When I'm done, man, I'm done. So, tayo ay pupunta sa kabila, tatawid sa kabila na mapayapa. Kapag tapos na ang ating misyon at paglalakbay sa daigdig na ito, edi goodbye na. Hindi mo na yan pwedeng dugtungan maski mayaman o makapangyarihan ka. Nakaprograma yan eh. Ngunit, kung hindi pa tapos, habang tayo ay naglilingkod pa rin sa ating Panginoon, may mission pa tayo, you are invincible. Immortal ka. Hindi ka maaano. Kaya hindi ka dapat natatakot. Hindi ka dapat laging nag-iisip tungkol sa iyong kamatayan. Mababasa natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot o pagkaduwag. Tayo binigyan niya ng espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig. Kung may pag-ibig sa ating puso, wala tayong katatakutan, kagaya ng mga mothers, mga nanay. Dahil sa pag-ibig, pagmamahal nila sa kanilang mga anak, kahit sino, haharapin nila, maging mga makapangyarihan sa mundong ito. Di ba? Happy Mother's Day nga pala sa lahat ng mga nanay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong tapang, sa inyong pagtatanggol sa aming mga anak ninyo. Speaking of mothers, ngayong buwan na ito ay buwan din ng ating Inang Birheng Maria. The month of May is the month of Mary. Siya ang tularan natin sa katapangan. Kung duwag lang sana siya, edi hindi sana siya nagbigay ng kanyang fiat mihi, yung let it be done to me according to your word, dun sa angel, di ba? She could have made so many excuses. Kapatid, tinatanong mo siguro ngayon, masama ba ang matakot? Hindi. Kasi maski na yung mga pinakabanal na tao sa Biblia, natakot din. Fear is good. Fear comes from God. It is part of our human nature. Fear brings out the best in us, di ba? Ngamno itulok tayo nga buteng ti agari iti biag tayo, paralisado tayo. Fear cripples us. Ang tao maraming kinatatakutan. Takot sa ulan, takot matalo, takot malugi, takot sa dilim, takot sa multo, takot sa chismis,
takot sa kung ano ang masabi ng ibang tao, takot sa sakit. Ngunit kung minsan, ang takot ang siya ng naghahari sa atin. Fear controls us. Yun ang masama. Only God should control us, di ba? Ngayon, ating intindihin kung bakit ang takot ay hadlang sa ating kalayaan, kung bakit ang takot ay kabawasan sa ating pagkatao. Number 1. Unang-una, takot ay nagdudulot ng sakit. It is the cause of illness. Di ba yung stress, takot din lang yun? Stress is a form of fear. It can be the cause of high blood pressure, diabetes, cancer, heart ailment, even gout. Ayon sa mga psychologists, ang taong nabubuhay sa takot ay laging nangangamba sa worst case scenario. Lagi niyang iniisip na may masamang mangyayari. Kinukondisyon niya ang kanyang isip at dahil dyan, siya ay nagiging magnet ng malas. Pag lagi mong iniisip yung masamang mangyayari, ay talagang mangyayari yon. Number 2. Pangalawa, fear ruins relationships. Sa kawalan ng tiwala natin sa isa't isa, pagsususpetsa sa isa't isa, masisira talaga ang ating mga relasyon. It builds walls, not bridges. Pangalawa, fear causes too much competition, not cooperation. Wala nang kooperasyon kasi nasa survival mode ka eh. Nag-uunahan, nag-aagawan. Yun ang problema. So, competition, not cooperation. Sa sobrang takot na baka mawalan o maubusan, nagkakaroon ng diskriminasyon. Nasa first reading yan. Yung mga Hellenist nagrereklamo dahil hindi nakakatanggap ng rasyon. Kagaya ngayong nangyayari ngayon. May mga nagrereklamo dahil hindi nakakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. So, fear causes competition, suspicion, and discrimination. Number 3. Pangatlo, ang taong nabubuhay sa takot ay nagiging mangmang. Wala na siyang panahon magnilay, tumatakbo na lang palagi, nagtatago, nag-aalala, hindi na siya nag-iisip, hindi na siya nag-aaral. There's no room for growth kasi nasa survival mode palagi. Number 4. Pang-apat, fear is a liar. Ang takot ay sinungaling. It makes us imagine things that are not real. Nag-iisip ka na may kalaban, wala naman. Nag-iisip ka na pinag-uusapan ka nila. Ikaw yung pinagtatawanan nila, hindi naman pala. Noong martial law, sumikat yung isang awit, tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. So it's all in the mind. Fear is all in the mind. Number 5. Fear is the killer of dreams. It is the voice of Satan. It is the favorite weapon of Satan. Kapag naitanim na niya ang takot sa iyong puso, paralisado ka na, hindi ka na makagalaw. It is the most subtle of all human diseases. Mas malala pa sa coronavirus. Marami nang pinatay ang takot. It is the voice of Satan telling us to stop dreaming, to stop serving God, to stop our mission, the mission of the church, kagaya ngayon. It makes us stop fighting for truth and justice. At kung takot ka na, lagi mong iniisip kung anong masasabi ng ibang tao, lagi kang nag-aalala sa criticism o sa posibilidad na maaring pumalpak ka, then you stop acting, you stop moving, doing good. If there is fear in your heart, my dear friend, you will become useless. You will live a tiny life. Wala ka ng progreso. There is no growth. Ayaw mo nang umalis sa iyong comfort zone. Okay na ako dito. Simple life na lang. Dahil takot kang paibayuhin ang iyong mga abilidad. Takot kang mangarap. Alam mo kapatid, ang dapat nating katakutan ay ang mabuhay at mamatay na wala man lang naiambag sa mundong ito. Isipin mo kapatid,
Ano kaya ang sasabihin ng mga tao sa libing mo, sa araw ng libing mo? Sana ang sabihin nila, ang taong ito maraming natulungan, masipag, kahit gaano kahirap ang buhay, siya ay nagpunyagi, siya ay nagbanat ng buto, siya ay nagtagumpay. Marami siyang naiambag sa daigdig na ito. Kapatid, kapag tayo ay nabubuhay sa takot, hindi na tayo kikilos, hindi na tayo gagawa ng mga bagong bagay, hindi na madadagdagan ng ating kaalaman, hindi na tayo tutulong. Sa makatuwid, parang ninanakawan na natin ang Diyos, ninanakawan natin ang ating kapwa, ninanakawan natin ang ating pamilya, ang gobyerno, ninanakawan mo ang simbahan. Bakit? Kasi hindi mo ginagamit yung abilidad na binigay sa iyo ng Diyos. Sa halip, tayo ay nagiging pabigat pa. E di, ninanakawan natin, diba? Kapatid, tandaan mo ito. You were not born to be average. Hindi ka ipinanganak para lang maging ordinaryo, maging pangkaraniwan, maging talunan, maghirap, malungkot, umiyak habang buhay. Ikaw ay ipinanganak dahil maganda ang plano ng Diyos para sa iyo sa mundong ito. God wants you to succeed. God wants you to live a legendary life, an amazing life. Huwag kang matakot. The fingerprints of Almighty God are all over you. The DNA of the Creator is in your blood. You are born to win. God wonderfully and fearfully made you. You are made in the image and likeness of God. Amen. As we end our video, let us pray to the Blessed Virgin Mary. Remember, O Holy Mother of God, when you stand before the Lord, to speak good things for us and to turn toward us His love and mercy. And may Almighty God bless you. May He keep you away from harm, defend you, and save you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So remember, you are a hero. You are God's warrior. Do not be afraid. Christ is always with us. Amen. Rise from the ashes.